Isa, dalawa, tatlo, apat. Paulit-ulit na bumibilang si Aliyah sa kanyang isipan habang mariin ngunit maingat niyang dinidiinan ang dibdib ng maliit na batang babae. Ang bawat diin ay isang dasal. Ang bawat paghinga na ibinibigay niya ay isang pakiusap. Hinga bata, hinga! Bulong niya. Pawis na ang tumatagaktak sa kanyang noo. Dumidikit ang ilang hibla ng buhok sa kanyang pisngi. Ang ingay ng paligid, ang sirena ng ambulansya, ang hikbi ng isang ina, ang mga utos ng kanyang mga kasama ay tila humihina sa kanyang pandinig. Ang tanging mahalaga ay ang tibok na pilit niyang binubuhay. Isa, dalawa, tatlo. Bigla, isang maliit na pag-ubo. Sinundan ng isang mahinang iyak. Napasinghap si Alya kasabay ng pagbuga ng hangin na kanina pa niya hindi namamalayang pinipigil. Mabilis na kumilos ang kanyang mga kasama. Isinakay ang bata sa stretcher at dinala sa loob ng ambulansya. Lumapit sa kanya ang ina ng bata. Humahagulgol. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Salamat, salamat iha. Utang ko sa'yo ang buhay ng anak ko. Naramdaman ni Alya ang panginginig ng babae. Nginitian niya ito ng bahagya, isang nangiting pagod ngunit puno ng sinseridad. Trabaho lang po namin, ma'am. Magiging maayos din po siya. Tinapik siya sa balikat ng kanyang team leader na si Mang Rumi. Magaling na trabaho, Alya. Hay, tara na't makabalik sa station. Tumango si Alya at sumandal sa gilid ng ambulansya. Pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ng pamilya. Iyon ang mga sandaling nagpapaalala sa kanya kung bakit mahal na mahal niya ang kanyang trabaho. Ang bawat buhay na naidudugtong niya ay isang tagumpay. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen, Ate Micaela. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, ate? Oh, kumusta? Buhay ka pa pala. Bungad agad ng kapatid niya. May bahid ng sarkasmo sa boses. Akala ko natabunan ka na ng kung anong aksidente dyan. Napapikit si Alya. Ate, kararating lang namin galing sa isang call. Medyo pagod ako. Pagod? Yan na naman ba ang dahilan mo? Halos isang linggo ka nang hindi tumatawag kina nanay. Nag-aalala na yung tao. Tatawag ako mamaya, ate. Pangako, naging busy lang talaga. Busy? Putol ni Micaela sa kanya. Busy sa trabahong yan na kulang pa sa pambili ng gamot ang sahod? Alya, gumising ka nga. Sayang ang lisensya mo, ang talino mo, kung inuubos mo lang yan sa pagpupulot ng mga taong hindi mo naman kaano-ano sa kalye. Ramdam ni Alya ang kirot sa bawat salita. Ate, gusto ko tong ginagawa ko. Nakakatulong ako. Pagmamahal ba yang maipapakain mo kay nanay? Ang matalas na sagot ni Micaela. Kailangan niya ng bagong wheelchair. Kailangan nating magbayad ng upa. Kailan mo ba iintindihin yun? Bago pa man makasagot si Alya, isang sigaw ang pumunit sa kanilang pag-uusap. Aliyah, may isa pa. Malala to. Sigaw ni Mang Romy mula sa driver's seat. Napatayo ng tuwid si Aliyah. Ang pagod ay agad na palitan ng alerto. Bakit? Anoong nangyari? Car crash sa may highway. High speed. Sumalpok sa poste. Isang biktima. Naipit. Bumalik si Alya sa telepono. Ate, sorry. Kailangan ko nang ibaba. May emergency. Isang buntong hininga ng pagkadismaya ang narinig niya mula sa kabilang linya bago ito mamatay. Isinantabi ni Alya ang personal na problema. May buhay na kailangang iligtas. Pagdating nila sa lugar, mas malala pa sa inaasahan niya ang tanawin. Isang itim na luxury car ang nayupi na parang lata, nakayakap sa isang poste ng kuryente. Umuusok ang makina. Amoy na amoy ang gasolina at nasusunog na goma. Kailangan natin siyang mailabas dyan. Ngayon na. Utos ni Mang Romy. Mabilis na kumilos si Alya at ang kanyang mga kasama. Habang inihahanda ng iba ang fire extinguisher, kinuha ni Alya ang jaws of life.
Ang nakakabinging ingay ng hydraulic tool ang nangingibabaw habang pilit nilang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Nagtalsika ng mga kislap ng apoy sa bawat pagngat-ngat ng bakal sa bakal. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, sumalubong sa kanila ang isang lalaking wala ng malay. Duguan ng ulo at basag ang salamin ng bintana. Sa kanyang kandungan, maingat na pumasok si Alia sa loob. Kahit duguan ang mukha at may mga hiwa, bakas pa rin ang matikas na panga at ang tindig na hindi para sa isang ordinaryong tao. Sinuri niya ang pulso nito. Mahina, ngunit tumitibok pa. Buhay pa siya, sigaw ni Alia. Nagmadali sila. Bawat segundo ay mahalaga. Sa pinagsamang lakas, maingat nilang inilabas ang lalaki mula sa pagkakaipit at inilipat sa stretcher. Sa loob ng ambulansya, abala si Alia sa pag-stabilize sa biktima. Nagkabit siya ng IV line, nilinis ang mga sugat at sinuri ang vital signs nito. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa pagpapanatili ng buhay na nasa kanyang mga kamay. Grabe, buti na agapan natin, sabi ng kasama niyang si Ben habang nagmamaneho sila ng mabilis papuntang ospital. Hindi lumingon si Alia. Sana lang walang internal bleeding na malala. Alam mo ba kung sino yang niligtas mo? Tanong ni Ben. Umiling si Alia. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa monitor. Hindi ko tinitingnan ang pangalan. Tinitingnan ko ang pasyente. Narinig ni Alia ang pagsipol ni Ben. Si Isagani Zamora yan, ang nag-iisang hari ng Zamora Corporation. Biglang natigilan si Alia. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa ere. Napatingin siya sa muka ng lalaking walang malay sa kanyang harapan. Isagani Zamora. Isang pangalan na nababasa lang niya sa mga business magazine at naririnig sa balita. Isang bilyonaryo, isang alamat. At ngayon, ang buhay nito ay nasa kanyang mga palad. Lumipas ang 3 linggo. Nakatanggap ng parangal si Alia at ang kanyang team mula sa Sagip Pinoy para sa matagumpay na rescue operation kay Isagani Zamora. May maliit na bonus, may tropeyo, at may mga ngiti at palakpakan. Ngunit para kay Alia, ang pinakamalaking gantimpala ay ang balitang stable na ang kondisyon ng bilyonaryo. Bagamat may isang malungkot na resulta, tuluyan itong nabulag dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang ulo. Isang hapon, habang nag-ayos siya ng gamit sa kanilang maliit na apartment, biglang dumating si Michaela. Hindi ito karaniwan. Bihira siyang dalawin ng kapatid. Wow, ang ganda naman ng bago mong palamuti, sabi ni Michaela. Tinitingnan ng tropeyo na nakapatong sa mesa na para bang isang pirasong basura. Iyan na ba ang kapalit ng lahat ng pagod mo? Hindi sumagot si Alia. Nagtimpla na lang siya ng kape. May dala akong balita sa'yo, sabi ni Michaela. Umupo sa sofa at inilabas ang isang mamahaling sobre. Isang alok na hindi mo matatanggihan. Inabot niya ito kay Alia. Binuksan ito ng dalaga at binasa. Ito ay isang job offer. Private caregiver. Ang pangalan ng pasyente ay pamilyar. Isagani Zamora. Ang nakasulat na sahod sa ibaba ay halos ikinalaglag ng kanyang panga. 10 beses na mas malaki sa kinikita niya ngayon. Paano mo nakuha to, ate? Gulat na tanong ni Alia. Ngumiti si Michaela. Isang nangiting tila may alam na hindi alam ng iba. May mga koneksyon ako, bunso. Nalaman ko na naghahanap sila ng isang taong mapagkakatiwalaan, isang profesional. At sino pa ba ang mas babagay kaysa sa bayaning nagligtas mismo sa buhay niya? 'Di ba? Umiling si Alia. Hindi ko kaya, ate. Mahal ko ang trabaho ko sa Sagip Pinoy. Ito ang buhay ko. Buhay? Tumawa si Michaela. Isang tawang walang saya. Alia, tingnan mo ang paligid mo. Tingnan mo tong apartment na to. Ito ba ang buhay na gusto mo? Ito ba ang buhay na gusto mong ibigay kay nanay? Sa sahod na yan, mabibili mo na ang pinakamagandang wheelchair para sa kanya.
Makakakuha tayo ng mas malaking bahay. Hindi na natin poproblemahin ang mga bayarin. Bumigat ang dibdib ni Alia. Bawat salita ng kapatid niya ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Hindi lang yan tungkol sa pera, ate. Hindi? Lumapit si Michaela, hinawakan ang kanyang mga balikat. Kung hindi tungkol sa pera, tungkol saan? Sa karangalan? Sa tropeo? Alia, pagkakataon na to. Isang pinto na bumukas para sa atin. Huwag mo sanang isara dahil lang sa pride mo. Sa mga sumunod na araw, hindi tinantanan ni Michaela si Alia. Araw-araw itong tumatawag, ipinapaalala ang kanilang mga utang, ang kalagayan ng kanilang ina, ang kinabukasang naghihintay. Hanggang sa isang araw, bumigay si Alia. Sa bigat ng responsibilidad at sa pagnanais na maayos ang gusot sa kanilang pamilya, pumayag siya. Kinabukasan, suot ang isang simpleng uniforme, humarap si Alia sa isang dambuhalang gate na bakal. Ito ang mansyon ng mga Zamora. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan. Ang hardin ay perpektong inalagaan. Ang bahay ay parang isang palasyo. Ngunit sa likod ng lahat ng ganda, nakaramdam siya ng isang kakaibang lamig, isang katahimikang nakakabingi. Sinalubong siya ng isang lalaking nakangiti, si Jeremy, ang kapatid sa ina ni Isagani. "Welcome to our home, Miss Alia. We've heard so much about you. You're a hero." "Salamat po, sir," mahinang sagot ni Alia. Sa tabi ni Jeremy ay isang mas matandang lalaki, si Celestino, ang stepfather ni Isagani. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. "Nasa library si kuya. Hinihintay ka na niya," sabi ni Jeremy. "Huwag kang mag-alala. Medyo masungit lang yun sa simula. Masasanay ka rin." Itinuro siya ni Jeremy sa isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Kumatok si Alia ng 3 beses bago niya narinig ang isang malamig at walang ganang boses mula sa loob. "Pumasok." Dahan-dahang pinihit ni Alia ang doorknob at pumasok. Ang silid ay malawak. Napapalibutan ng matataas na bookshelf na puno ng mga libro. Madilim sa loob, tanging kaunting liwanag lang mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw. At sa gitna ng silid, sa isang malaking leather armchair, nakaupo si Isagani Zamora. Nakaharap ito sa bintana, tila nakikinig sa mga tunog mula sa labas. Nakasuot ito ng itim na damit at may suot na dark glasses, bagamat hindi naman kailangan. Ang buong postura nito ay iritado at puno ng pagbabanta. "Ikaw na ba yung bago?" tanong nito. Hindi pa rin lumilingon. "Oo po, sir. Ako po si Alia." Alia ulit nito sa pangalan niya na para bang tinitikman ng bawat letra. Ang bayani. Naramdaman ni Alia ang panunuya sa huling salita. Sa wakas ay humarap ito sa kanya, o mas tamang sabihin, sa direksyon ng kanyang boses. "Hindi ko kailangan ng bayani, lalo nang hindi ko kailangan ngawa. Kung nandito ka dahil sa pera, sabihin mo na ngayon para hindi masayang ang oras nating dalawa." "Nandito po ako para gawin ang trabaho ko, sir. Ang alagaan kayo." Isang mapaklang ng ngiti ang sumilay sa labi ni Isagani. Dahan-dahan itong tumayo at kinuha ang tungkod na nasa gilid ng upuan. Maingat itong naglakad papalapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, ramdam ni Alia ang panganib. Huminto ito nang halos 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Hindi man ito nakakakita. Pakiramdam ni Alia ay tumatagos ang titig nito sa kanya. "Trabaho mo?" bulong nito. "Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ng trabaho mo." Bigla nitong itinaas ang kamay na may hawak na baso ng tubig at sinadyang ibagsak ito sa sahig. Kumalat ang tubig at nagkalat ang mga bubog. "Nabasag ko ang baso," sabi nito sa tonong walang emosyon. "Linisin mo, ngayon na." Napatingin si Alia sa mga bubog. "Sir, madilim po rito.
Baka masugatan po kayo. Sinabi ko, linisin mo. Ang biglang sigaw nito, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid-aklatan. Natigilan si Alia. Ang isaga ni Zamora sa harap niya ay hindi ang lalaking walang malay na iniligtas niya. Ito ay isang halimaw. Isang taong galit sa mundo at sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Walang imik, lumuhod si Alia at sinimulang kapain ang sahig para pulutin isa-isa ang mga bubog. Maingat. Ngunit sa kanyang panginginig ay nasugatan ang kanyang daliri. Isang maliit na hiwa, ngunit sapat para tumulo ang dugo. Hindi siya umimik. Narinig ni Isagani ang pagbabago sa kanyang paghinga. Nasugatan ka ba? Hindi po, sir. Maliit lang po. Sagot ni Alia, pinipigilan ng sakit. Umalis ka na. Utos ni Isagani. Tumalikod at bumalik sa kanyang upuan. Nagtatakang tumayo si Alia. Hawak ang duguan niyang daliri. Kung pera lang ang habol mo, umalis ka na ngayon. Sabi ni Isagani, ang boses ay muling naging malamig na parang yelo. Dahil ang impyernong ito, hindi mo kakayanin. Kadiliman. Iyon ang mundo ni Isagani ngayon. Isang walang katapusang kumot ng itim na bumabalot sa bawat sandali ng kanyang paggising. Dati, ang mundo niya ay puno ng mga numero sa stock market, ng mga kulay sa blueprint ng mga gusali, ng anyo ng mga taong kaharap niya. Ngayon, ang mundo niya ay binubuo na lang ng mga tunog, amoy, at pakiramdam. At ang mga tunog sa bahay na ito ay puno ng kasinungalingan. Naririnig niya ang pekeng tawa ni Jeremy sa hapagkainan. Naamoy niya ang takot at kasakiman sa bawat paglapit ng kanyang stepfather na si Celestino. Ang tanging tunog na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ang mga yabag ng matandang kasambahay na si Mang Turillo, mabagal, tapat, at hindi nagbabago. At ngayon, may bagong tunog. Ang mga yabag ng babaeng nagngangalang Alia, magaan, hindi nag-aatubili, mabilis. Ang tunog ng isang taong sanay kumilos. Nang marinig niya ang mahinang singhap nito kanina, alam niyang nasugatan ito sa bubog. May isang bahagi sa kanya na gustong mag-sorry, ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Ang awa ay isang kahinaan na hindi niya kayang ipakita. Hindi sa bahay na ito. Ang bawat kabaitan ay isang patibong. Ang bawat pagmamalasakit ay may katumbas na presyo. Natutunan niya iyon sa pinakamasakit na paraan. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang alaala. Malinaw na parang kahapon lang. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Clarice, ang kanyang dating nobya. Ang lambing ng boses nito habang sinasabing mahal siya nito. Flashback. I love you, Gani. Ikaw lang ang buhay ko. Sabi ni Clarice habang yakap siya nito. Ngunit isang gabi, umuwi siya ng maaga para sorpresahin ito. At siya ang nasorpresa. Naabutan niya itong may kasamang iba. Ang pinakamahigpit niyang kakompetensya sa negosyo. Narinig niya ang bawat salita mula sa siwang ng pinto. Hanggang kailan mo ba siya lolokohin, Clarice? Tanong ng lalaki. Kaunting tiis na lang, okay? Kapag nakuha ko na ang tiwala niya para isama ako sa board ng kumpanya, mapapasakamay na natin ang lahat. Sagot ni Clarice. Mahalaga ang pera niya, hindi siya. End of flashback. Simula noon, nagtayo siya ng pader sa paligid ng kanyang puso. At ngayon, sa kanyang kadiliman, mas mataas at mas matibay ang pader na yon. Kaya nang dumating si Alia, ang bayani, hindi niya ito pinagkatiwalaan. Isa lang din itong babae. Malamang, isa lang din itong tulad ni Clarice. Ngunit may kakaiba sa kanya. Kaninang umaga, habang ginagamot nito ang kanyang mga sugat, ang mga kamay nito ay professional. Hindi malandi, hindi maawa. Maging ang amoy nito ay simple lang. Amoy sabon at alkohol, hindi pa bangong nakakahilo. Mga bagay na nakakainis dahil hindi niya ito mabasa.
Dumating ang oras ng hapunan. Isang tahimik na pagdurusa para kay Isagani. Pinakikinggan niya ang paggalaw ng mga kubyertos, ang mga pilit na usapan. "Kamusta ang araw mo, kuya?" tanong ni Jeremy. "Sana ay komportable ka sa bago mong alalay." "She's a caregiver, not an alalay," sagot ni Isagani. Malamig ang tono. "Tama si kuya mo, Jeremy. Matuto kang gumalang." Saway naman ni Celestino, ngunit baka sa boses nito ang pagkukunwari. Hindi na umimik si Isagani. Pinakiramdaman na lang niya sila. Mga anino na nagsasalita. Nagpaplano sa kanyang likuran. Pagkatapos ng hapunan, naglakad siyang mag-isa, pabalik sa kanyang silid gamit ang tungkod. Sanay na siya sa bawat sulok ng mansyon. Ngunit pagdaan niya sa tapat ng opisina ni Celestino, narinig niya ang mahihinang boses mula sa loob. Huminto siya. Pinakinggang mabuti. Boses ni Jeremy at Celestino. "Kailangang ituloy ang plano," sabi ni Jeremy. "Malapit na ang board meeting. Hindi pwedeng mabawi niya ang lahat. Paano kung may makaalam? Paano ang investigasyon?" Nag-aalalang tanong ni Celestino. "Walang makakaalam. Aksidente ang nangyari. Sinigurado kong walang ebidensya sa preno. Ang mahalaga, hindi na siya makakabalik sa kumpanya habang buhay." Sagot ni Jeremy, may diin at galit sa boses. "Preno, plano. Hindi na makakabalik." Nanlamig ang buong katawan ni Isagani. Ang hinala na matagal nang bumabagabag sa kanya ay biglang nagkaroon ng kumpirmasyon. Hindi ito aksidente. Dahan-dahan siyang lumayo. Siniguradong hindi makalikha ng ingay. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, nanginginig ang kanyang mga kamay. Mga traidor. Lahat sila. Ilang sandali pa, may kumatok at pumasok. Si Mang Turillo dala ang isang basong gatas. "Sir, heto na po ang gatas ninyo." "Salamat, Turillo," sabi ni Isagani, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Lumapit ang matanda. Bumulong ito. "Sir, mag-ingat po kayo. May nararamdaman akong hindi tama sa mga kilos nila nitong mga nakaraang araw." Tumingin si Isagani sa direksyon ng matanda. Isang tango lang ang isinagot. Si Turillo lang ang natitira. Ang nag-iisang tao na mapagkakatiwalaan niya. Kasabay ng pag-alis ni Mang Turillo ay ang pagpasok naman ng isa pa. Ang mga pamilyar na magaan na yabag. Si Alia. "Sir Isagani, oras na po para sa gamot ninyo." Ang boses nito ay kalmado, ngunit sa pandinig ni Isagani ngayon, lahat ay isang banta. Kasama ba siya sa plano? Ipinadala ba siya rito para bantayan siya? Para tapusin ang hindi natapos sa highway? Ang pagiging bayani ba nito ay isang malaking palabas? Habang papalapit si Alia, ang takot at galit ay naghalo sa loob niya. Nang maramdaman niyang sapat na ang lapit nito, sa isang mabilis na kilos, bigla niyang sinunggaban ang braso ng dalaga. Narinig niya ang pagkabigla nito. "Sino ang nagpadala sa iyo rito?" Ang mariin at puno ng pagbabantang tanong niya. Ang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa braso nito. "Sabihin mo ang totoo." Naramdaman ni Alia ang paghigpit ng hawak ni Isagani sa kanyang braso. Ang mga daliri nito ay bakal na bumaon sa kanyang balat. Sa halip na matakot o magpumiglas, pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. "Sir, nasasaktan po ako. Bitawan niyo po ako." Ang kanyang kalmadong tugon ay tila ikinagulat ni Isagani. Sandali itong natigilan. Marahil ay inaasahan ng iyak o sigaw. Bahagyang lumuwag ang hawak nito. "Ang trabaho ko po ay alagaan kayo," malinaw na pagpapatuloy ni Alia. "Hindi ko po alam kung ano ang iniisip ninyo, pero wala po akong ibang intensyon kundi ang gawin ang trabaho ko ng maayos." Sa wakas, binitawan siya ni Isagani. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito, puno ng pagod at pagkadismaya. "Iwanan mo na ang gamot. Makakaalis ka na."
Hindi na nagtanong si Alia. Inilapag niya ang tableta at isang basong tubig sa bedside table at tahimik na lumabas ng silid. Habang isinasara niya ang pinto, naririnig niya ang mahinang tunog ng isang bagay na ibinato sa pader. Ang mga sumunod na araw ay naging isang maingat na sayaw. Sinusunod ni Alia ang kanyang routine ng may profesionalismo. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang tungkulin nang walang reklamo. Kahit pa madalas ay sinusubok ni Isagani ang kanyang pasensya. Ngunit sa likod ng pagiging masungit nito, unti-unti niyang nakikita ang mga bitak sa pader na itinayo nito. Isang hapon, habang nag-aayos siya sa sala, napansin niya ang isang grand piano sa isang sulok na babalot ng alikabok. Tinanggal niya ang takip nito at marahang pinindot ang isang tipa. Isang malungkot na nota ang umalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon. Naupo siya at nagsimulang tumugtog ng isang pamilyar na kundiman, isang kantang laging inaawit ng kanyang ina. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga tipa at ang musika ay dumaloy, puno ng pangungulila at pag-asa. Hindi niya namalayan na nakatayo na pala sa may pintuan si Isagani, nakikinig. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong tapusin ang kanta. Nang matapos si Alia, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Maganda. Basag ni Isagani sa katahimikan. Matagal nang walang tumutugtog niyan. Iyon lang ang sinabi nito bago ito tumalikod at bumalik sa kanyang silid. Ngunit para kay Alia, ang isang salitang yon ay sapat na. Isang maliit na piraso ng totoong Isagani ang nasilayan niya. Isang gabi, nagising si Alia sa isang sigaw. Galing ito sa kwarto ni Isagani. Mabilis siyang bumangon at tumakbo papunta roon. Naabutan niya itong binabangungot. Pawis na pawis at pilit na iwinawasiwas ang mga kamay na para bang may iniiwasan. Huwag! Huwag! Sigaw nito. Dahan-dahang lumapit si Alia. Sir Isagani! Sir, gising po! Malumanay niyang sabi. Hindi niya ito ginulat. Sa halip, naupo siya sa gilid ng kama at marahang hinawakan ng kamay nito. Nandito lang po ako. Ligtas po kayo. Naramdaman ni Isagani ang kanyang presensya. Unti-unti itong kumalma. Ang mga sigaw ay napalitan ng sunod-sunod na paghinga. Humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay na para bang ito ang tanging bagay na totoo sa kanyang madilim na mundo. Hindi umalis si Alia. Nanatili siya roon, hawak ang kamay nito hanggang sa muli itong nakatulog ng mahimbing. Doon, sa katahimikan ng gabi, naintindihan niya. Ang lalaking ito ay hindi isang halimaw. Isa lamang siyang taong nasugatan, nakakulong sa sarili niyang kadiliman. Kinabukasan alam ni Alia na kailangan niyang gumawa ng paraan. Ang hinala ni Isagani, ang mga narinig nito, lahat ay maaaring totoo. Hating gabi, sinadya niyang pumunta sa kusina. Gaya ng inaasahan niya, naroon si Mang Turillo, nagtitimpla ng mainit na tsaa. Gising pa po pala kayo, Mang Turillo. Bati ni Alia. Tumingin sa kanya ang matanda. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Hindi ako mapakali, Hija. Lalo na pagkatapos ng nangyari kay Sir. May hinala po ba kayo? Diretsong tanong ni Alia. Bumuntong hininga si Mang Turillo. Matagal na akong nagsisilbi sa mga Zamora. Bata pa lang si Sir Isagani. Alam ko kung sino ang tapat at kung sino ang nagkukunwari lang. Ibinaba niya ang kanyang boses. Pinag-aaralan ko ang mga records ng kumpanya, ang mga financial statements ni Sir Celestino. May mga malalaking utang, mga utang sa sugal. Tumango si Alia. Ako naman po, may napapansin sa kilos ni Sir Jeremy, laging nakamasid. Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Mang Turillo. Para sa kapakanan ni Sir Isagani, nagkasundo sila. Mula noon, palihim silang nagtutulungan. Isang araw, habang nasa library sila, iniabot ni Isagani kay Alia. Alia ang isang folder.
Basahin mo sa akin ang lamang yan. Mga report yan mula sa board. Isa itong pagsubok. Alam ni Aliyah na sinusubukan nito ang kanyang katapatan. Buong araw niyang binasa ang mga teknikal na dokumento, hindi nagrereklamo. Ipinapaliwanag ang mga komplikadong detalye sa paraang maiintindihan nito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nagtatrabaho sila bilang isang team. Pero ang sandaling iyon ay biglang naputol nang pumasok si Jeremy. "Oh, mukhang seryoso kayo dyan," sabi nito. Nakangiting ngunit ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Alia. "Baka naman masyado mo nang inaabuso ang kabaitan ng caregiver mo, kuya." Hindi sumagot si Isagani, ngunit naramdaman ni Alia ang pagbabago sa tensyon sa silid. Kinagabihan, bago matulog si Alia, palihim siyang pinuntahan ni Mang Turillo. May iniabot itong isang maliit at lumang susi. "Ano po ito?" tanong ni Alia. "Itago mo to, Hija." Bulong ng matanda. Ang mga mata ay maingat na tumitingin sa paligid. "Huwag mong sasabihin kahit kanino." Hinawakan ni Alia ang malamig na bakal. Nagbaba ng tingin si Mang Turillo at idinugtong sa mas mahinang boses, "Lalo na sa kapatid mo." Naging anting-anting ni Alia ang maliit na susi. Isinabit niya ito sa isang lumang kwintas at isinuot sa ilalim ng kanyang uniforme. Naging paalala ito sa kanya na may mas malalim na misteryong bumabalot sa mansyon. Isang bagay na hindi pa niya lubos na naiintindihan, lalo na ang babala ni Mang Turillo tungkol kay Micaela. Paano nalaman ng matanda ang tungkol sa kapatid niya? At bakit niya ito pagdududahan? Si Micaela ang dahilan kung bakit siya narito. Siya ang nagmalasakit na maghanap ng paraan para makaahon sila sa hirap. Isang hapon, inutusan siya ni Jeremy na kumuha ng isang dokumento sa opisina nito. Madalas itong mangyari nitong mga nakaraang araw, mga maliliit na pabor na tila paraan para mailayo siya kay Isagani. "Pakikuha lang yung folder na kulay asul sa ibabaw ng mesa ko, Alia. Pakidala kay kuya," sabi nito, abala sa pagkausap sa telepono. Pumasok si Alia sa opisina. Malinis at organisado ang silid, salungat sa magulong imahe ni Jeremy. Nasa ibabaw nga ng mesa ang asul na folder, ngunit bago niya ito kunin, isang bagay sa laptop nito ang nakakuha ng kanyang atensyon. Naiwan itong bukas. At sa screen, nakabukas ang isang email. Hindi niya sinasadyang basahin, ngunit ang mga salitang nakasulat sa subject line ay tila tumalon papunta sa kanya. "Zamora Car, brake check confirmation." Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Dahan-dahan, tila may sariling isip ang kanyang mga mata. Sinundan niya ang laman ng email. Ito ay isang resibo mula sa isang talyer na hindi pamilyar ang pangalan. Isang maliit na auto repair shop sa labas ng syudad. Ang petsa, 2 araw bago ang aksidente ni Isagani. Ang serbisyo, Specialized Brake System Inspection and Adjustment. Ang halaga, 100,000 piso. 100,000 para sa brake check. Mas lalo siyang kinilabutan nang makita ang pangalan ng nagpadala ng email. Hindi ito si Jeremy. Ito ay si Celestino. Ngunit bakit nasa email ito ni Jeremy? Narinig niya ang mga yabag papalapit. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang asul na folder at mabilis na lumabas ng opisina. Sakto namang papasok si Jeremy. "Nakuha mo na pala." "Salamat," sabi nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Nanginginig ang mga kamay ni Alia habang naglalakad palayo. Preno, talyer, 100,000 piso. Ang mga salitang narinig ni Isagani. Lahat ay nag-uugnay. Lahat ay sumisigaw ng katotohanan. Sinadya ang aksidente. Inutusan silang sirain ang preno ng sasakyan. Kailangan niyang may makausap. Kailangan niya ng tulong. At sa kabila ng babala ni Mang Turillo, isa lang ang taong pumasok sa isip niya. Ang kanyang ate. Nagtago siya sa garden, sa likod ng malalaking halaman, at mabilis na tinawagan si Micaela. Nanginginig ang kanyang boses
Nang sagutin ito ng kapatid, "Ate, o bakit? May problema ba?" "Ate, kailangan mong kong tulungan." Humihikbing sabi ni Alia. "Si Sir Isagani, hindi aksidente ang nangyari sa kanya. May plano sila. May plano silang patayin siya." Inaasahan ni Alia ang gulat, ang takot, ang pag-aalala. Ngunit katahimikan lang ang isinagot mula sa kabilang linya. "Ate, nariyan ka pa ba?" Isang mahabang buntong hininga at pagkatapos, isang boses na hindi niya kailanman narinig mula kay Micaela. Malamig, walang emosyon at nakakakilabot. "Alia, trabaho mo ang alagaan siya, hindi ang makialam sa buhay niya." Natigilan si Alia. "Anong ibig mong sabihin?" "Ate, nasa panganib ang buhay niya. Nasa panganib ako." "Talaga?" May sarkasmong sagot ni Micaela. "Kung gayon, tumigil ka na kung ayaw mong mapahamak. Huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na ikasisira ng lahat." "Ikasisira ng lahat?" "Ate, hindi kita maintindihan." "Simple lang ang hindi mo maintindihan, Alia," sabi ni Micaela, at sa bawat salita nito ay tila isang patalim na tumatarak sa puso ni Alia. "Alam ko. Matagal ko nang alam." Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Alia. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. "Alam mo?" "Oo. At kung may utak ka, mananahimik ka na lang at gagawin ang trabaho mo. Malaki ang bayad sa'yo, di ba? Isipin mo na lang na iyon ang bayad para sa iyong pananahimik." Nabitawan ni Alia ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa damuhan ng hindi niya namamalayan. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang kapatid niya, ang ate niya na akala niya ay kakampi niya. Hindi lang nito alam ang plano. Kasabwat ito. Ipinasok siya ni Micaela sa mansyon hindi para tulungan ang kanilang pamilya, kundi para maging mata at taingan ng mga taong gustong pumatay kay Isagani. O mas malala pa, para maging taong pagbibintangan kapag may nangyaring masama. Ang bawat pag-aalala, ang bawat pangungumbinsi, ang bawat salita tungkol sa kanilang ina, lahat ay kasinungalingan. Isang malaking, nakamamatay na palabas. At siya ang bida na hindi alam ang sariling papel. May narinig siyang kaluskos sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Nakatayo roon si Jeremy, may hawak na gunting para sa paghahalaman. Isang ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang nangiting hindi abot sa kanyang mga mata. Isang ngiting parang sa isang demonyo. "Okay ka lang, Alia?" tanong nito. Ang boses ay tila nag-aalala, ngunit ang mga mata ay nang-uusig. Parang nakakita ka ng multo. Napatitig si Alia kay Jeremy. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pilit siyang ngumiti, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. "O okay lang po, sir. Medyo nahilo lang po ako sa init." Itinutok ni Jeremy ang matalim na dulo ng gunting sa isang tuyong sanga at ginupit ito nang may puwersa. "Ganoon ba? Magpahinga ka kung kailangan mo. Ayaw ni Kuya na nagkakasakit ang mga alaga niya." Ang salitang alaga ay tumatak sa isipan ni Alia. Hindi caregiver, hindi empleyado, alaga. Na para bang isa siyang hayop sa isang hawla. Tumango na lang siya at mabilis na umalis. Ramdam ang mga mata ni Jeremy na nakatutok sa kanyang likuran hanggang sa makalayo siya. Ang mga sumunod na araw ay naging impyerno para kay Alia. Bawat ngiti ni Jeremy, bawat pag-aalala ni Celestino, bawat tawag ni Micaela ay naging isang anyo ng pagbabanta. Nag-iisa siya sa lungga ng mga ahas at ang pinakamasakit sa lahat, kailangan niyang magpanggap na walang alam. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang katinuan ay si Isagani. Napansin ng lalaki ang pagbabago sa kanya. Isang gabi, habang tinutulungan niya itong maglakad-lakad sa hardin para sa ehersisyo, bigla itong nagsalita.
May problema ka, sabi nito. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Wala po sir, mabilis niyang sagot. Huwag mo akong tawaging sir kapag tayong dalawa lang, sabi ni Isagani. At huwag kang magsinungaling. Naririnig ko sa paghinga mo. Nararamdaman ko sa panginginig ng kamay mo habang nakahawak sa braso ko. Takot ka. Hindi nakaimik si Alia. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang hangin ay malamig at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Alam mo ba kung bakit ako nagtayo ng pader sa paligid ko, Alia? Biglang tanong ni Isagani. Dahil minsan, ang mga taong pinapasok mo sa buhay mo, ang siya ring sisira sa'yo. Sa unang pagkakataon, nagkwento ito. Ikinuwento nito ang tungkol kay Clarice, ang pagmamahal na inakala niyang totoo, at ang pagtataksil na sumira sa kanyang tiwala. Habang nagsasalita si Isagani, hindi galit ang narinig ni Alia, kundi isang malalim na kalungkutan. Nakinig lang si Alia. Hindi siya nagsalita. Nang matapos itong magkwento, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkakaintindi. Pareho sila ng nararamdaman. Pareho silang pinagtaksilan ng mga taong pinagkatiwalaan nila. Sa isang iglap, inilagay ni Alia ang kanyang malayang kamay sa ibabaw ng kamay ni Isagani na nakahawak sa kanya. Isang simpleng kilos, ngunit sa dilim, ang simpleng pagdampi na yon ay naging isang malakas na mensahe. Naiintindihan kita, hindi ka nag-iisa. Naramdaman ni Isagani ang init ng palad ni Alia. Hindi ito nagsalita, ngunit hindi na rin nito binitiwan ang kamay niya hanggang sa bumalik sila sa loob. Kinabukasan, habang abala si Isagani sa pakikipag-usap sa kanyang abogado sa telepono, nakatanggap si Alia ng isang tawag mula sa isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Alia, si Turillo to. Bulong sa kabilang linya. Huwag kang maingay. Mang Turillo? Bakit po? Saan kayo tumawag? Nasa labas ako. Nakuha ko na. Nakuha ko na ang ebidensya. Mabilis na sabi ng matanda. Isang recording. Nag-usap si Jeremy at ang ama-amahan niya sa telepono. Inamin nila ang lahat. Ang tungkol sa preno, ang tungkol sa pera. Diyos ko! Bulong ni Alia. Makinig ka, sabi ni Mang Turillo. Kailangan kong maibigay to sa'yo. Hindi ako pwedeng magtiwala sa mga pulis dito. Maaaring may connection sila. Magkita tayo mamayang 9:00 ng gabi. Sa likod ng lumang bodega sa dulo ng hardin. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Sige po. Mag-iingat po kayo, Mang Turillo. Pagkatapos nito, magiging ligtas na si Sir Isagani, sabi ng matanda. May pag-asa sa boses nito. At ikaw din. Pagkababa ng telepono, gumaan ang pakiramdam ni Alia. Malapit na. Malapit nang matapos ang lahat. Buong araw, hindi siya mapakali. Bawat minuto ay tila isang oras. Mula sa bintana ng silid ni Isagani, nakita niya ang amo na nakaupo sa hardin kasama niya kanina. Tahimik na nakikinig sa mga tunog ng kalikasan. Mula naman sa bintana, sa kabilang bahagi ng bahay, nakita niya si Jeremy na naninigarilyo. Ang mga mata nito ay matalas na nakamasid sa bawat galaw sa paligid. Isang malalim na galit at inggit ang bakas sa mukha nito habang nakatingin sa direksyon ng kanyang kapatid. Nang sumapit ang gabi, nagpaalam si Alia kay Isagani na maglalakad-lakad lang. Pumayag ito. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa likod ng mansyon, sinisiguradong walang nakasunod sa kanya. Madilim ang daan patungo sa bodega. Tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing gabay niya. Habang papalapit siya, narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa loob ng bodega. Sinundan ito ng isang tunog ng isang bagay na bumagsak.
At pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan, isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Alia. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Mang Turilyo? Tawag niya. Nanginginig ang boses. Walang sumagot. Dahan-dahan, tinulak niya ang mataas at kinakalawang na pinto ng bodega. Umugong ito habang bumubukas, naghahatid ng alikabok at amoy ng lumang kahoy. Ang tanging liwanag sa loob ay mula sa siwang ng buwan sa isang maruming bintana sa itaas. At sa sahig, sa gitna ng mga nakatambak na lumang kasangkapan, nakita niya ito. Isang katawan, nakahandusay, hindi gumagalaw. Mang Turilyo! Sigaw ni Alia at mabilis na tumakbo palapit. Nakaluhod siya sa tabi ng matanda. Binaliktad niya ito. Ang mga mata ni Mang Turilyo ay nakadilat. Walang buhay, nakatitig sa kawalan. May malaking sugat ito sa likod ng ulo at sa ilalim nito, unti-unting kumakalat ang isang maitim na likido sa sahig na semento. Sinuri niya ang pulso nito kahit alam na niya ang sagot. Wala. Wala na si Mang Turilyo. Napahagulhol si Alia. Isang iyak na puno ng sakit, takot at pagsisisi. Niyakap niya ang malamig ng katawan ng tanging taong naging kakampi niya sa impyernong ito. Hindi po. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa walang buhay na mukha ng matanda. Sa kanyang pag-iyak, napansin niya ang isang bagay. Ang cellphone ni Mang Turilyo ay basag at nakakalat sa sahig, ilang pulgada mula sa kamay nito. Ang ebidensya, ang recording, nawala na. Biglang bumukas ang ilaw sa bodega at nasilaw si Alia. Nakatayo sa may pinto sina Jeremy at Celestino. Ang mga mukha nila ay blangko, ngunit ang mga mata ay puno ng isang bagay na nakakakilabot. Diyos ko! Anong nangyari dito? Sigaw ni Jeremy, nagkukunwaring gulat na gulat. Lumapit si Celestino at tinapik-tapik ang pisngi ng matanda. Turilyo? Turilyo! Umiling ito. Patay na siya. Tumingin si Jeremy kay Alia na nakaluhod pa rin at umiiyak. Lumapit ito at hinawakan siya sa balikat na para bang dinadamayan siya. Alia, anong ginagawa mo rito? Anong nakita mo? Ang paghawak nito ay parang pagdampi ng isang ahas. Naitulak siya ni Alia palayo. Huwag mo kong hawakan. Kayo ang may gawa nito. Sigaw niya, ang boses ay basag. Ano ang pinagsasabi mo, Alia? Malumanay na tanong ni Celestino. Nakita ka naming tumatakbo papunta rito. Baka naman nadulas lang ang matanda mula sa hagdan na yan. Sabi nito, itinuturo ang isang mataas na hagdan ng kahoy na nakasandal sa pader. Malapit sa kung saan natagpuan ang bangkay. Isang perpektong eksena para sa isang aksidente. Alam ni Alia na wala siyang laban. Wala siyang ebidensya. Salita niya laban sa salita nila. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at ambulansya. Ang gabi ay napuno ng mga kumukutitap na ilaw at mga sirena. Tinawag si Alia para tanungin. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat. Ang tawag ni Mang Turilyo, ang recording, ang kanilang hinala. Ngunit ang mga pulis ay tiningnan lang siya na para bang isa siyang naghihisteryang babae. Miss, ayon sa investigasyon, mukhang aksidente nga ang nangyari. Nadulas si Mr. Turilyo. Walang senyales ng foul play, sabi ng investigador. Pagbalik ni Alia sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Ang balita ay nakarating na sa loob. Pumunta siya sa silid ni Isagani. Nakaupo ito sa kanyang silya, nakaharap sa madilim na bintana. Sir Isagani, narinig ko na. Putol nito sa kanya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Malamig. Malayong malayo. Patay na si Turilyo. Hindi po yun aksidente. Humihikbing sabi ni Alia. Pinatay po nila siya. Dahil sa'yo, biglang sabi ni Isagani. Natigilan si Alia. Ano po? Humarap ito sa kanya.
Ang mukha ay isang maskara ng galit at sakit. Dahil sa pakikialam mo, dahil sa pagiging usisera mo. Kung nanahimik ka lang sana, buhay pa sana siya ngayon. Siya ang nag-alaga sa akin mula pagkabata. At ngayon, wala na siya dahil sa isang katulad mo. Bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Alia. Umalis ka, utos nito. Umalis ka sa harapan ko. Lahat ng gulo na to nagsimula lang nang dumating ka. Gumuho ang mundo ni Alia. Ang huling taong inaasahan niyang maniniwala sa kanya ay siya pang unang humusga. Siya pa ang sinisi. Tumalikod siya, walang lakas na makipagtalo. Naglakad siyang parang isang multo pabalik sa kanyang silid. Umupo siya sa gilid ng kama, yakap ang sarili. Nanginginig sa lamig ng kawalan ng pag-asa. Natalo na siya. Wala na si Mang Turillo, wala na ang ebidensya, at ngayon, wala na rin ang tiwala ni Isagani. Nag-iisa na lang talaga siya. Biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Micaela. Binuksan niya ito. Sinabi ko na sa'yo, umalis ka na habang may oras ka pa. Nang marinig ni Isagani ang marahang pagsara ng pinto, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Galit. Iyon ang unang emosyong naramdaman niya. Galit para sa mga taong pumatay sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ngunit dahil hindi niya makita ang mga dapat pagbuhusan ng galit, ibinuhos niya ito sa nag-iisang taong nasa harapan niya, kay Alia. Madaling sisihin ang dalaga. Madaling isipin na kung hindi ito dumating, kung hindi ito nag-usisa, marahil ay buhay pa si Turillo. Ngunit habang lumilipas ang mga oras sa loob ng kanyang madilim at tahimik na silid, ang galit ay unti-unting napalitan ng ibang pakiramdam. Pagsisisi. Naalala niya ang takot sa boses ni Alia, ang panginginig ng mga kamay nito. Ang mga salitang sinabi niya rito ay mabibigat at malulupit. Alam niyang nasaktan niya ito at sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito patas. Pinilit niyang isipin na ginawa niya iyon para protektahan ang dalaga, na pinalayo niya ito para iligtas. Kung si Turillo ay nagawang patayin ng kanyang mga kaaway, ano pa kaya ang isang babaeng walang kalaban-laban? Mas mabuti nang umalis ito. Mas mabuti nang malayo ito sa kapahamakan. Ngunit habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili, isang boses sa kanyang isipan ang nagsasabing duwag siya. Pinalayo niya ito hindi para sa kaligtasan nito, kundi para sa sarili niya. Dahil natatakot siyang may mangyari ritong masama. Dahil natatakot siyang aminin na sa maikling panahon, ang presensya ng babaeng iyon ay naging mahalaga na sa kanya. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng kwarto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Dati, ang katahimikan ay kapayapaan para sa kanya. Ngayon, ang katahimikan ay isang paalala ng kanyang pag-iisa. Wala na ang mabagal na yabag ni Turillo. At ngayon, wala na rin ang magaang yabag ni Alia. Alia, binigkas niya ang pangalan nito sa hangin. Isang ugali na hindi niya namamalayang nakuha. Dati, kapag binibigkas niya ang pangalan nito, may sasagot. Ngayon, tanging ang alingaw-ngaw lang ng sarili niyang boses ang bumalik. Naalala niya ang tunog ng piano. Ang init ng kamay nito nang hawakan siya sa hardin. Ang lambing ng boses nito tuwing binabasahan siya ng mga dokumento. Mga maliliit na bagay na hindi niya inaasahang hahanap-hanapin. Ang babaeng iyon, may tapang itong pumasok sa kanyang madilim na mundo. May lakas itong harapin ang kanyang kasungitan. At may kabaitan itong damayan siya sa kanyang mga bangungot. Siya lang ang nag-iisang tao, bukod kay Turillo, na nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit. At itinaboy niya ito. Sa labas ng kanyang pinto, narinig niya ang mahihinang boses nina Jeremy at Celestino. Nag-uusap. At pagkatapos, narinig niya ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo.
Isang mahinang tawa. Tumatawa sila. Kaalis lang ng mga pulis. Kakamatay lang ng isang taong nagsilbi sa pamilyang ito ng buong buhay niya at nagagawa nilang tumawa. Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw. Ang galit ni Isagani ay bumalik. Ngunit ngayon, ito ay nakatutok na sa tamang direksyon. Hindi si Alia ang kalaban. Si Alia, tulad niya at ni Turillo, ay biktima rin. At sa pagpapalayo niya rito, inilagay niya ito sa mas malaking panganib. Mag-isa itong lalabas sa mundo, dala-dala ang isang katotohanang maaaring ikamatay nito. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Isang kakaibang sakit ang naramdaman niya. Isang pag-aalala na higit pa sa para sa isang empleyado. Pag-aalala para sa isang taong mahalaga. Hindi niya ito pwedeng hayaang umalis. Hindi niya pwedeng hayaang harapin ang panganib ng mag-isa. Ang pagiging duwag at ang kanyang pride ay hindi na mahalaga ngayon. Ang kaligtasan nito ang importante. Kinapa niya ang bedside table at hinanap ang kanyang cellphone. Ginamit niya ang voice command, isang teknolohiyang kinasusuklaman niya dati, ngunit ngayon ay tanging paraan niya para makipag-ugnayan sa mundo. Call Alia. Utos niya sa telepono. Nagring ito ng ilang beses. Bawat pagring ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Sagutin mo, pakiusap, sagutin mo. Samantala, sa kabilang silid, tapos nang mag-impake si Alia, ang lahat ng kanyang gamit ay nasa loob na ng isang maliit na bag. Ang mga luha sa kanyang mata ay tuyo na, napalitan ng isang blangkong pagtanggap sa kanyang kapalaran. Handa na siyang sumuko, handa na siyang tumakas, tulad ng sinabi ni Micaela. Hawak na niya ang doorknob, handa ng lisanin ng mansyon at ang bangungot na ito magpakailanman. Sakto namang nagring ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen. Isagani Zamora. Natigilan siya. Ang kamay ay nanigas sa ere. Nag-aalangan man. Sinagot ni Alia ang tawag. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga. Hindi nagsasalita. Katahimikan. Pagkatapos, isang boses na basag at puno ng isang emosyong hindi niya pa naririnig mula rito. Pagsisisi. Alia. Hindi pa rin siya sumagot. Huwag kang umalis. Sabi ni Isagani, ang boses ay halos pabulong. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Huwag mo akong iwan. Ikaw lang ang kailangan ko. Ang huling mga salita, ikaw lang ang kailangan ko, ay tumagos sa puso ni Alia. Ang lahat ng sakit at galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting natunaw, napalitan ng isang bagay na mas malakas, pag-unawa. Sa boses nito, narinig niya hindi ang isang aroganteng bilyonaryo, kundi isang taong takot at nag-iisa katulad niya. Nandito pa po ako, mahina niyang sagot. Isang buntong hininga ng ginhawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Mag-ingat ka, huwag kang magpahalata. Babawi tayo. Pagkababa ng telepono, umupo si Alia sa gilid ng kama. Ang planong pag-alis ay nabura sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Isagani ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Hindi na siya nag-iisa. Habang nakaupo, naramdaman niya ang malamig na metal ng kwintas sa kanyang dibdib. Ang susi. Ang huling habilin ni Mang Turillo. Itago mo to. Hija. Lalo na sa kapatid mo. Biglang may pumasok sa kanyang isipan. Isang susi. Isang matandang tapat na empleyado. Ano ang pinakamahalagang bagay na itatago ng isang taong tulad ni Mang Turillo? Hindi ito kayamanan. Ito ay katotohanan. Napatingin siya sa isang lumang ID ni Mang Turillo na naiwan sa kanyang drawer. May nakasulat doon na pangalan ng isang maliit na rural bank sa probinsya. Ang bangko kung saan malamang ay doon ito sumusweldo. Isang safety deposit box. Iyon lang ang tanging posibilidad.
Isang bagong determinasyon ang bumuhay sa kanyang dugo. Hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, gumawa siya ng dahilan. Nagpaalam siya na kailangan niyang umuwi sa probinsya dahil sa isang family emergency. Hindi naghinala sina Jeremy. Sa katunayan, tila ikinatuwa pa nila ang kanyang pag-alis. Bago umalis, kinausap niya si Isagani. Mag-iingat po kayo. Babalik po ako. Isang tango lang ang sagot nito, ngunit sapat na yon. Alam nilang pareho na hindi ito isang simpleng pag-alis. Nagbiyahe si Alia ng ilang oras. Pagdating sa maliit na bangko, kinakabahan siyang lumapit sa teller. Inilahad niya ang susi at isang authorization letter na minadali niyang ginawa na may pekeng pirma ni Mang Turillo. Nagdasal siya na sana ay gumana. Sa kabutihang palad, dahil sa kaliitan ng bangko at sa katotohanang kilala ng lahat ng matanda, hindi na sila nag-usisa pa. Dinala siya sa isang silid na puno ng maliliit na metal na kahon. Itinutok ng babae ang master key at pagkatapos ay isinuksok ni Alia ang susi ni Mang Turillo. Bumukas ito. Sa loob, wala masyadong laman. Isang maliit na notebook, isang sobre, at isang itim na USB flash drive. Nanginginig ang mga kamay ni Alia amang kinukuha ang mga ito. Umupo siya sa isang sulok ng bangko at binuksan muna ang sobre. Sulat kamay ito ni Mang Turillo. Hija Alia, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ginawa ko ito para kay Sir Isagani. Itinuring ko na siyang tunay na anak. Nasa USB ang kopya ng recording. Ang orihinal ay nasa cellphone ko na alam kong kukunin nila. Ito ang ating alas. Ibigay mo ito sa mga taong tunay na mapagkakatiwalaan. May isa pa akong huling habilin. Matagal ko nang pinirmahan ang aking organ donor card. Nakasaad doon na kung ano man ang mangyari sa akin, ang aking mga mata ay iaalay ko sa nag-iisang taong karapat-dapat makakita muli ng liwanag, si Sir Isagani. Huwag kayong susuko. Ipaglaban ninyo ang tama. Nagmamahal, Turillo na pahagulhol si Alia habang binabasa ang sulat. Ang kabutihan at katapangan ng matanda ay walang kapantay. Ang sakripisyo nito ay hindi dapat masayang. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Isinaksak niya ang USB sa kanyang cellphone gamit ang isang adapter. Lumabas ang isang audio file. Pinindot niya ang play at doon narinig niya ang lahat. Ang malinaw na boses ni Jeremy at Celestino. Sigurado ka bang walang makakaalam, Jeremy? Ako ang bahala. Tay, isang pihit lang sa preno. Tapos ang laro. Akin na ang lahat ng dapat ay sakin noon pa. Nasa kanya na ang katotohanan. Nasa kanya na ang sandata. Mabilis siyang bumalik sa Maynila. Hindi siya umuwi sa mansyon. Dumiretso siya sa isang lumang kaibigan ng kanyang ama, isang mataas na opisyal ng pulis na kilala sa pagiging matapat. Gabi na nang bumalik si Alia sa mansyon ng mga Zamora. Ang kanyang takot ay napalitan na ng isang matatag na tapang. Pumasok siya sa silid ni Isagani. Nandito na ako, sabi niya. Naramdaman ni Isagani ang pagbabago sa kanyang boses. Nakuha mo? Tumango si Alia. Kahit hindi nito iyon makikita. Nasa akin na ang lahat. Nilapitan niya ito at hinawakan ang kamay. Oras na para tapusin ito. Sa dilim ng silid, tanging ang kanilang mga hininga at ang tibok ng kanilang mga puso ang maririnig. Binuo ni na Isagani at Alielia ang isang mapanganib, ngunit kinakailangang plano. Bawat detalye ay pinag-isipan. Walang puwang para sa pagkakamali. Kinabukasan, kumilos si Alia ayon sa plano. Dala-dala ang kanyang mga gamit. Nagpaalam siya sa lahat. Hindi ko na po kaya, sabi niya kina Jeremy at Celestino. Ang kanyang mga mata ay naglalandas ng mga pekeng luha. Masyado na pong magulo dito.
babalik na lang po ako sa probinsya. Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Jeremy. Naiintindihan kita, Alia. Marahil ay iyon na nga ang pinakamabuti. Nag-abot pa ito ng isang makapal na sobre. Para sa serbisyo mo. Hindi ito tinanggap ni Alia. Salamat na lang po. Tumalikod siya at naglakad palabas ng mansyon, hindi lumilingon. Ngunit sa halip na dumiretso sa sakayan ng bus, pumunta siya sa isang hindi markadong sasakyan na naghihintay sa kanto. Sa loob nito ay si General de Silva, ang kaibigan ng kanyang ama. Kasama ang ilang piling tauhan, ibinigay niya ang USB. General, nasa kamay niyo na po ang lahat. Mag-ingat ka, iha. Papasok kami sa hudyat mo. Sagot ng general. Samantala, sa loob ng mansyon, ipinatawag ni Isagani ang isang kagyat na pulong ng pamilya sa kanyang library. Naroon si Jeremy, si Celestino at maging si Micaela na ipinatawag din para sa isang mahalagang anusyo. Pinatawag ko kayong lahat dahil nakapagdesisyon na ako. Simula ni Isagani, ang boses ay mahina at tila sumusuko. Pagod na ako. Bulag na ako at wala nang silbi. Wala na rin si Torillo para tulungan ako. Kaya, napag-isipan kong ibigay na sa inyo ang gusto ninyo. Nagkatinginan sina Jeremy at Celestino, hindi maitago ang galak. Si Micaela naman ay ngumiti ng palihim. Ibibigay ko na ang kontrol ng Zamora Corporation kay Jeremy. Patuloy ni Isagani. At ikaw, Celestino, babayaran ko ang lahat ng utang mo. Ang tanging hiling ko lang ay alagaan ninyo ako sa aking pagtanda. Siyempre naman, kuya. Hinding-hindi ka namin pababayaan. Mabilis na sagot ni Jeremy, halos hindi na makapaghintay. Mabuti, sabi ni Isagani. Ngunit bago ko pirmahan ang mga papeles, may isang bagay lang akong gustong iparinig sa inyo. Isang bagay na iniwan sa akin ni Torillo bago siya maaksidente. Kinuha ni Isagani ang isang maliit na digital recorder mula sa kanyang bulsa. Isang decoy na inihanda nila. Pinindot niya ang play. Sa simula, static lang ang maririnig. Ngunit pagkatapos, isang boses ang umalingaw sa tahimik na silid. Sigurado ka bang walang makakaalam, Jeremy? Ang boses ni Celestino. Nanlaki ang mga mata ng mag-ama. Biglang nanlamig ang kanilang mga ngiti. Ako ang bahala. Tay, isang pihit lang sa preno, tapos ang laro. Akin na ang lahat ng dapat ay sa akin noon pa. Ang boses ni Jeremy, puno ng galit at kasakiman. Napatayo si Jeremy, nanginginig sa galit. Saan mo nakuha yan? Patayin mo yan. Ngunit huli na ang lahat. Kasabay ng pagtatapos ng recording, bumukas ng malakas ang pinto ng library. Pumasok si General de Silva kasama ang kanyang mga tauhan. Nakatutok ang mga baril. Jeremy Zamora, Celestino Vargas, arestado kayo para sa kasong frustrated murder at murder. Hindi! Isang patibong to. Sigaw ni Celestino. May karapatan kayong manahimik. Patuloy ng isang pulis. Habang pinupusasan sila, natulala si Micaela sa isang sulok, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang mga pangarap ay gumuho sa isang iglap. Lumingon si Isagani sa direksyon niya. At ikaw, Micaela, sabi nito, ang boses ay malamig. Mayroon din akong recording ng lahat ng pag-uusap ninyo ni Jeremy sa telepono. Kasama na ang bank transfer ng 3 milyong piso na ipinadala niya sa'yo 1 linggo bago ako maaksidente. Namutla si Micaela. Napaluhod ito. Ang muka ay puno ng pagkatalo. Alia, patawarin mo ako. Mula sa likod ng mga pulis, lumabas si Alia. Tiningnan niya ang kapatid, hindi na may galit, kundi may awa. Sana balang araw, mapatawad mo ang sarili mo, ate. Habang inilalabas ng mga pulis ang 2 lalaki, puno ng pagbabanta ang mga mata ni Jeremy. Tumingin ito
Nang diretso kay Isagani. Hindi pa tapos ang lahat. Sigaw nito. Babalikan kita. Hindi natinag si Isagani. Nakatayo lang siya roon, sa tabi ni Alia, handa nang harapin ang liwanag na naghihintay sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng mga kaso sa korte ay unti-unting humupa. Nahatulan sina Jeremy at Celestino ng habambuhay na pagkakakulong para sa pagpatay kay Mang Turillo at sa tangkang pagpatay kay Isagani. Si Micaela, dahil sa kanyang kooperasyon bilang state witness, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya. Sa loob ng mga buwang iyon, nanatili si Alia sa tabi ni Isagani, hindi bilang isang caregiver, kundi bilang isang kaibigan at karamay. Ang mansyon na dating puno ng takot at kasinungalingan ay unti-unti nilang pinupuno ng mga bagong alaala, ng tunog ng piano, ng halakhak at ng mga taimtim na pag-uusap. Isang umaga, nasa isang pribadong silid sila ng ospital. Ito na ang araw. Ang araw ng operasyon ni Isagani. Ang mga mata ni Mang Turillo, ang huling habilin nito, ang magsisilbing daan para muli siyang makakita. Bago siya ipasok sa operating room, mahigpit na hinawakan ni Isagani ang kamay ni Alia. Takot ako, pag-amin nito sa unang pagkakataon. Normal lang po yan, sagot ni Alia, pinipisil ang kamay nito. Pero hindi ka nag-iisa, hihintayin kita dito. Hindi lang yon, sabi ni Isagani. Takot akong, baka pagmulat ko, hindi pala kita gusto. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Alia. Kung ganoon, sisiguraduhin kong ako ang pinakamagandang babae na una mong makikita. Ang operasyon ay tumagal ng ilang oras. Bawat minuto ay parang 1 taon para kay Alia. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, dala nito ang magandang balita. Naging matagumpay ang lahat. Pagkatapos ng ilang linggong pagpapagaling, dumating ang araw ng pagtatanggal ng benda. Naroon si Alia kasama ang doktor. Dahan-dahan, inalis ng doktor ang mga sapot sa mata ni Isagani. Una, malabong mga hugis lang ang nakita niya. Pagkatapos, mga kulay. At nang sa wakas ay luminaw ang lahat, ang unang imahe na nabuo sa kanyang paningin ay ang isang mukha. Ang mukha ng babaeng nagligtas sa kanya sa higit sa isang paraan. Nakatitig lang siya. Pinag-aaralan ng bawat detalye, ang malalambing nitong mga mata na may bahid ng pag-aalala, ang malumanay nitong nangiti, ang ilang hibla ng buhok na nakatakas mula sa pagkakatali. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Isagani. Mas maganda ka pa sa na-imagine ko. Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Napaluha na rin si Alia, mga luhang dala ng purong kaligayahan. Kinabukasan ang una nilang pinuntahan ay ang sementeryo. Magkahawak kamay silang tumayo sa harap ng puntod ni Mang Turillo. Nag-alay sila ng mga bulaklak at panalangin. Salamat Turillo, sabi ni Isagani habang nakatingin sa pangalan na nakaukit sa lapida. Dahil sa'yo, nakikita ko na ulit ang mundo. At dahil sa'yo, nakita ko siya. Mula sa sementeryo, bumalik sila sa mansyon, ngunit hindi na ito ang malamig at madilim na lugar na dati nilang kinatatakutan. Ang mga bintana ay bukas, pinapapasok ang sikat ng araw. Tumayo sila sa gitna ng hardin, sa ilalim ng puno ng akasya kung saan unang nagbukas ng puso si Isagani. Alia, sabi niya, humarap dito at hinawakan ang magkabilang kamay. Sa loob ng 6 na buwan, ikaw ang naging mata ko. Ipinakita mo sa akin ang mundo sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng iyong kabaitan. Pero higit sa lahat, tinuruan mo akong muling magtiwala. Hinalikan niya ang mga kamay nito. Ngayon, gusto kong ako naman ang magpakita sa iyo ng mundo. Gusto kong makita ang mundo kasama ka. Mahal kita, Alia. Hindi na kailangan ng salita. Sa isang nangiti na puno ng pagmamahal, tumango si Alia. Sa paglubog ng araw, sa gitna ng hardin, ibinigay ni Isagani ang kanyang unang halik kay Alia.
Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pasasalamat, pangako, at ng isang pag-ibig na sinubok ng dilim, ngunit nagtagumpay sa liwanag. Nagpasya si Alia na bumalik sa Sagip Pinoy, hindi dahil kailangan, kundi dahil ito ang kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Itinatag ni Isagani ang Turillo Foundation, isang organisasyong sumusuporta at nagbibigay ng modernong kagamitan sa mga emergency response teams sa buong bansa. Magkasama, natagpuan nila hindi lang ang pag-ibig, kundi pati na rin ang isang bagong layunin, isang buhay na binuo sa pundasyon ng tiwala.